Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, impeachment na. Nako, grabe, nabaligtad na corner na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Ito mga kababayan ang balita mula po sa Batas PH. Palace DOJ to decide if Romualdez can be state witness on flood control. Aray ko po. Palace Press Officer Attorney Claire Castro says it will be up to the Justice Department to consider if late Representative Martin Romualdez can become a state witness on the anomalies in flood control projects. Ayan mga kababayan, nabaligtad na. Yung dapat, di ba? Yung dapat na tinutugis, yung dapat na mananagot dito po sa flood control anomalies na ito, ay siya pang gagawin na state witness. So anong mangyayari ngayon? Sila Diskaya na. Si Diskaya, Saldico, ang totoong mga mastermind nito. Diba? Si former Speaker Martin Romualdez ay gagawing state witness. Aba, nabaligtad na nga talaga mga kababayan, no? Bakit masyadong napaka-espesyal naman ni Romualdez, no? Para gawing state witness. Where in fact, he is one na pinipinpoint, tinuturo, na pinagdideliveran ng basura. Yung milyones, di ba? Na basura ang tawag. Grabe naman itong natin. Kapag si Romualdez talaga ang kinuhang state witness, wala na. Huwag na kayong maghiring-hiring pa. Useless lang din naman. Huwag na kayong mag-imbestiga pa. Sayang lang ang pera. Tumahimik na lang tayo, no? Kung wala rin naman tayong gagawin, no? Kayong mga nasa posisyon, no? Kayong mga authority. Hindi nyo pa ba nahahalata? Na napaka-espesyal ni Romualdez para gawing isang state witness. Aray ko po. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Nakakalungkot kapag ito po ay naging totoo, nakakalungkot po ito. Samantala mga kababayan, Romualdez todo po ang pag-deny na sa ibinulgar ni Sergeant Orly Gutesa. Pero dito mga kababayan, hindi po si Romualdez ang nagsalita, kundi ICI na wala po tayong access, no, sa kanilang mga ginagawang hearing. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at kung gusto nyong paniwalaan nyo. Kung ayaw nyo naman, huwag nyong paniwalaan. Ito po. The speaker explained himself as far as some allegations in the media, for example, yung pag-deliver ng mga pera sa kanya. Did he address that? Did the commissioners ask about it? It was asked, of course, and he denied it. Attorney, may mga in-implicate ba na pangalan? So yun mga kababayan, no? May bago na pong speaker, si former Speaker Martin Romualdez. May bago na po siyang spokesperson, no? Ito po, sa katauhan po nitong direktor ng ICI na si Director Brian Kit Hosaka. Ayan, parang Japanese. Ako na. Si Director Brian Kit Hosaka ang bagong tagapagsalita ni Speaker, no? Bakit hindi lumalabas si Speaker sa mga press conference, no? Speaker naman siya. Dati naman siyang speaker, di ba? Ito, tapusin po natin to. Kanina si Speaker Romualdez na possibly involved sa corruption. Ang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved
dun sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once. Ibig sabihin, hindi involved si Martin Romualdez, mga kaubayan? Sino po ba ang pinuno dyan sa House of Representatives during sa mga anomalyang ito? Ibig sabihin, hindi siya pumipirma? Pag pinirmahan mo kasi isang bagay, mga kaubayan, you know, no, na meron dyan. Merong kalakal dyan. Diba? Nagmamalinis na naman kayo. Talaga itong magpinsan na ito. Si President Bongbong Marcos Jr. at si Romualdez palaging nagmamalinis. No? Akala ba nila sa mga taong bayan bobo? Gusto nilang paniwalain ng taong bayan na wala silang kinalaman at etong mga tao lang ang may alam sa prosesong ito. Ay nako po, wag po tayong maglokohan. Kasi nandyan po siguro naman ang inyong mga pirma bago yan naging batas, di ba? We have invited them. Sir, may anong naman? Pwede last na kasi medyo kami. Anong naman ang affidavits? Kaya kakabigay pa lang sa amin, no? So, kaya nga humingi kami ng time kasi it was given to us right before the hearing. So, we need time to scour and to really study pag-isipan namin at pag-aaralan at babasahin ng mabuti. So, ngayon wala pa. Submit the affidavit or the ICI asked for the affidavit? No, nag-submit siya mismo. Sir, kumbaga sa investigation ng ginagawa ng ICI, saan nakalagay si Martin Speaker Romualdez? How important is the role? Kasi paano ba to? We're talking about insertions. So, na-pry ba yung paano naggagawa yung mga insertions sa mga budget because that's the root of it? But syempre, hinahanap natin kung ano talaga nangyari. And him being the speaker, being the leader of the House at that time, will be able to provide us important information on that, no? As far as role is concerned or possible liability or accountability is concerned, that is up to the commission to decide on. Sir, kanina Okay. po sinabi ni Last na, Speaker kasi Romualdez na he's willing to release his salary if the commission requires him to do so. Is there a possibility na humantong tayo doon na may ask natin yung mga high-ranking officials like Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez? Sinabi niya ba yan? Yeah. Hindi ko sinabi niya. So sige, we'll probably take that up sa commission as inform ko yung tatlo. Then if they decide to ask the former speaker about his salary, then probably they will do that in the next hearing. So yan mga kaubayan. Nako, talagang protektado itong si Romualdez, no? Bakit hindi niya kaya direktang sagutin itong mga press, no? At ang sumasagot pa para sa kanya itong director na ito. Executive Director Brian Kit Husaka ng Independent Commission for Infrastructure na ang nag-utos na bumuo nito ay si President Bongbong Marcos Jr. na pinsan. Gusto ko lang i-connect kung ano ba talagang mga nangyayari dito. Di ba? Nagkaroon po tayo ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Dahil po kay President Bongbong Marcos Jr. before pa lumabas si speaker, no, before pa resign yata si speaker, di ba? Or kung nag-resign naman, but what I'm trying to point out, before pa siya umattend dyan sa ICI na yan, binuo muna ni President Bongbong Marcos Jr., no? Tapos ito si Romualdez willing na at ngayon ay nagpakita na nga sa ICI. Ang bumuo po ng ICI si President Bongbong Marcos Jr. na pinsan ni former House Speaker Martin Romualdez, no? Ngayon connected na, kung bakit medyo protektado talaga itong si Romualdez, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, samantala si Romualdez naman po mga kababayan ay nanawagan na umuwi na sa bansa si Saldico. Aray ko po. Mukhang si Saldico talaga ang sacrificial lamb dito po sa pangyayaring ito. Ang problema lang dito mga kababayan, baka paglapag pa lang ni Saldico, ay di na makalapag. Di ba? Kasi may nangyari na yan minsan, di ba? Minsan na pong nangyari na sa airport pa lang ay binira na. Paano kung mangyari ulit yun? Di ba? Paano kung mangyari ulit yun mga kababayan? No? Anyway, sana si Saldico, nako, ikaw ang sacrificial lamb ngayon, Saldico. Sana naman ay
magbago ang isip mo, di ba? Sana isigaw mo na kung sino ba talaga ang lahat ng boss mo, sino ba talaga ang mga boss mo. Hindi yung mga tauhan mo, yung boss mo talaga. Kasi ang taong bayan naniniwala na si Saldico ay mayroon pa pong boss. At yung boss ni Saldico ay mayroon pa pong boss yan. Diba? Ito mga kabayan, last po natin pag-uusapan. Nako, ito naman, sa ibang balita, Ombudsman Remulla dismayado dahil tila hindi siya ginalang ng witness na nagkanta kay Martin Romualdez at Saldico. Ay, nako po. Dahil hindi na raw bumalik sa kanila si Sergeant Gutesa, no? O hindi na raw ginalang si Remulla dahil hindi nagpakita si Sergeant Gutesa. Bigla ko lang naisip baka may baka may nagsabi kay Sergeant Gutesa na hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, di ba? Oh, wag ka nang for example lang, di ba? Wag ka nang magpakita kay Remulla. Hindi mo dapat siyang pagkatiwalaan ng buhay mo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang huwag niyong subukan ang kapangyarihan ng taong bayan dahil habang sinisiraan niyo si Vice President Sara Duterte Carpio ay mas lalo siyang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Lintik lang ang walang ganti. Ito ang naging sesyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang pinag-iinitan na naman ng kasalukuyang Vice Presidente ngayon patungkol sa kanyang confidential funds sa di daw nagamit ng tama. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, People Power Revolution na nakikitang sagot ng ating mga kasundaluhan, mga retired generals at EFP. Lalo pa daw ngayon na si Boying Remulla pa ang bagong ombudsman. Nakita na ng kasundaluhan ng mga retired generals ang nag-viral na video ni Boying Remulla na kung saan narinig siyang nagpaliwanag sa pagsang-ayon niya sa controversial statement ni Erwin Tulfo patungkol sa bending the law. Sa panayam sa radyo, pinagtibay mismo ni Remulla ang pananaw na minsan ay kailangan na i-bend ang law basta hindi ito tahasang nilalabag. Pinupunto pa ni Boying Remulla na hindi mo ito katumbas ng paglabag sa batas. Dito ay nihalintulad pa ni Remulla ang batas sa ruler. Ayon pa sa kanyang naging official statement, kasi bending lang yan, parang ruler yan, pwede mong baluktutin ng konti, kahoy yan, di ba? And matapos nga rin yung official statement na ito ni Boying Remulla ay hindi ito ipinalagpas ng marami sa ating mga kababayan at ilang mga abogadong nagsasabi na sobrang delikado daw kung ganito ang mindset, lalo na kung sa pinuno ng tanggapan na siyang dapat na huling tagapagtanggol ng batas at integridad ng pamahalaan. Kagaya na lamang nilingin panawagan ni Kiko Barzaga na people power na ito din na nakikitang solusyon ng mga kasundaluhan na retired generals simula October 12 hanggang November 30. Pupunuin daw nila ang kamay nilaan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniaga na samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, yes, dapat nang tanggalin si Bongbong Marcos, sobrang nang nakakahiya ating bansa dahil sa mga magnanakaw at hayok sa kapangyarihan at presidente na wala na sa tamang pag-iisip. Higit sa lahat, sobrang kahirapan na ang dinadanas ng maraming Pilipino. Iyan lang talaga ang paraan para mahinto ang malawakang korupsyon at pandarambong. Ang daming problema ng bayan na hindi masusolusyonan at baon pa sa utang. Impeachment na yan sinasabi niya in public and na-bend the law. Ground for impeachment na yan. Kauna-una ang ombudsman na na-impeach sa loob ng isang linggo. Sampahan na yan ang impeachment sa Kongreso. Pulong Duterte, sampahan niyo na yan ni Kung Ungab. Tama, dapat taong bayan na ang kikilos, wala na sa katinoan ang namumuno mga bangag. Walang magandang plano para sa bayan. Matino pa ba ang pag-iisip
na walang ibang target si Vice President Sara Duterte, salin ni Vice President Sara Duterte daw ang imbestigahan. Bakit salin ba ni Vice President Sara ang problema ng bansa? Wala na sa tamang pag-iisip ang nasa admin, dapat lang people power ang kailangan para baguhin ang liderato sa gobyerno. Sana po lahat ng taong bayan magkaisa tayo, manindigan, labanan natin ang korupsyon sa gobyerno na puro sakim sa kapangyarihan. Wala na tayong pag-asa kung hindi tayo magkakaisa. Lubog pa ang Pilipinas dahil sa bangag na Presidenteng Marcos. People power na talaga, sagot ng mga demontong nakaupo sa gobyerno mula sa presidente hanggang sa Congress. End quote. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong payag ni Congressman Kiko Barzaga tungkol sa nung natapos na rally kagabi na nakakatawa. In-announce niya Forbes Park. Nagpunta doon ang maraming pulis, pati ang DILG Secretary. Konti lang nagpakita doon dahil ang tunay na venue pala ng rally sa Sulaiman Park, Manila. Nautakan sila ni Congressman Barzaga. At ito, in-interview siya ng media. Nako, payag niya, araw-araw na rally daw ito. Kailang, unannounced rally. Basta kakalampagin nila ang administrasyong Marcos. Araw-araw na anti-Marcos rally. Pakinggan natin siya. For the past, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say it has to stop. Also, sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agents. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan po ito na ang bansa natin. If we do not show, not just the local community, but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulitin lang yung mga nangyari for the past few years, for the past, ever since Marcos sat down and Romualdez became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng hayaan lang ito. At some point, we have to say stop. Yes, every day. Every day. Yung bukas, yung next day, surprise. And sila na bahala. If they want to protect gusto na protektahan yung mga magnanakaw dito at yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamahaling subdivision, sa mga private subdivision na mga 200, 300 million per lot or yung iba mga 1 million per lot, then that's fine. That would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interest of the Filipino people over the interest of corrupt politicians. Yun. And that's why we're targeting the private homes of the corrupt instead of the public offices where they steal the money from. Kasi doon nila ako ng pero dito natin nadala. Yun. Grabe oh. Mag-isip ngayon ang kailan, saan. Unannounced na ang rally araw-araw. Kailan tatargetin nila mga private subdivisions kung saan nakatira ang mga corrupt na politiko. So, very clear yung pahayag ni Congressman Barzaga. Walang pakialam dito ang mga negosyante na nagsusumikap. Yung legitimate ang business nila, kumita ng pera at nakapagpundar ng magagarang bahay sa mga exclusive subdivision. No. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.